Thank you, Mr. President. Nagwo-worry lang po kasi ako doon sa kanina, meron po kayong example na inilabas na doon sa Davao, merong mga tao na pumasok sa isang bahay, tapos pagbaba nila, nandun ka, sila. Yun po yung sabi niyo kanina. Did I get you right, No, Mr. no, President? It's not that easy to I know. Sinasabi ko yan, sir, yung mga with some, hindi sinasauli, lang. Yung mayor ako, hard talaga ako dyan. So, Talagang hard as hard. Yung sinasabi po niyo ba sa amin ngayon, Mr. President, na you discarded the presumption of innocence of each and every individual? Yun po ba ang gusto niyong sabihin sa amin ngayon? I am not ready to answer or to give you an accurate answer on that, sir. Depende na yan sa konsensya ko. Pati yung sa mga pulis na kaharap ko. Kasi alam naman ng mga pulis doon na pag sinungaling sila or hihilain nila yung inosenteng tao, alam ng pulis nila na ko talaga sila. Talaga ako ng pulis sa Davao, sir. Pagka-abusado na pulis, talagang pag inabutan kita sa istasyon, sigurado yan. So, kaya disiplinado ang pulis ko. would it also mean, Mr. President, that sometimes you have discarded the presumption of innocence, then you would also have discarded sometimes the principle of due process? Would that be correct? Due process, yes, maybe. Pero yung sabi, innocent, sir. Huwag nandyan yung babae. Alam mo, karamihan dyan, minsan. Usually, nandyan yung babae. Magsumbong dyan sa opisina ko. May pasa dito, may bugol dito, black eye dito. So, bakit? Sinong bumug sa iyo? Yung pulis dyan sa Talumo. Sino? Sabi ko, yung Bongo, yung senator, tawagin mo. O pagdating doon sa opisina, tawagin ko yung asawa. O manood ka. Saan ka unang sinip? Dito. O di saan sunod? Sunod dito. Sunod ko. Tapos sunod saan? Si dito. Sabihin ko, pag inulit mo yan, hindi na kita papalusutin. Thank you, Mr. President. The last issue, kasi doon po ako nagwo-worry. Yung pong statement po ninyo na sinasabihan nyo yung mga polis na pag hindi encourage nyo na would that be correct? Yung pagkaintindi ko po ron? Yes, sir. Kung may hold up at pumupurma ng palapin mo para matapos na ang problema natin. Pero yung nakasurrender na, sir, tinapon na yung baril sa... Alam nila, hindi yan. Paano po, Mr. President, magkakaroon ng depensa na self-defense yung taong nag-i-encourage na lumaban yung isang tao? Well, that would be a question of batas na yan, sir. Yes, I agree, Mr. President. Yeah. That's why there are three elements of self-defense. As a defense for you to be acquitted of that crime. That is for the fiscal to decide at that stage. Wala na yan dyan sa police, sir. It is far removed na kung meron ng ano. Pero po, lumalaki Fiscal. yung tsansa na sila po ay madali. Pag Again, ganun. sir? Ibig sabihin, mas malaki yung tsansa na sila ay makonvict simply because hindi natupad yung isa sa elements ng self-defense, No, which sir. is lack of sufficient provocation. Di po ba? Pag nalaman ko, sir, na nagtatrabaho ang pulis, yung tama lang, magtanong ka sa Davao, lahat ng Davao, pulis. Pag na-charge mo ang pulis, nagsasatrabaho lang, suportado ko yan. Ako ang nag-alam ng lahat. Ako ang nagbabayad ng abogado,
habang suspendido siya, he receives a commensurate salary doon sa sweldo niya. At tinutulungan ko to clear if it is in the fulfillment of duty. Pero kung abusado na pulis, sir, magkaka-enkwentro talaga tayo. Yan ang sabi ko sa kanila, iwasan mo kasi hindi ko kataya talaga palusutin. At marami akong pulis. Hindi na ngayon, sir, matanda na ako. Nung mayor pa ako, yung batuta nila mismo yan. Kaya pag nanagdating ako, may kasalanan yung tinatapon nila yung alam ko, gagamitin ko sa kanila. That's the only way to, hindi mo mapakiusap ang pulis. Hoy, pulis, alam mo, may batas. Hindi kayo dupapit ng ganon, ha? Huwag kayong pumasok kasi bawal yan. Professor ako ng academy. Itong mga to, katagal ko ng fiscal year. Fiscal ako for 9 years. Alam ko yung asta ng lahat. Yung hold-upper, yung police, yung mabait na police. Yung mababait na police na papasubo, suportado ko rin yan sila. Talagang to the hilt. Pero pag ikaw ay na, mag-enkwentro tayo. Pero sa sir, talagang mainit ako, lalo na sa drug. Noong presidente ako, time and again, I have shown to the public how brutal I was in dealing with. Kasi si sir, ang target niyan ang mga anak natin. Hindi makaresist eh. Yung pagpano dyan, udyukan, ito, gamit naman dyan. At their age, sir, wala silang depensa. Ngayon, pag tinamaan ito, sir, what would happen to the next generation? Yan nga ang masakit, sir. Can I be given a little para ma-portray ko talaga ang totoong istorya. Here is a mother. Magpunta ng abroad. Hindi na talaga natin alam. Sometimes, yung iba, magreklamo. Yung iba, maghanap na lang trabaho, but they will endure the brutal sa nangyari sa kanila. Why? Because kailangan nila to send the money, otherwise, yung walang trabaho, magsige lang inom, ang mga bata walang pagkain, walang eskwela. Kaya ako mainit dyan. Mainit talaga ako sa mga lalo na yung mga mga bata. Mainit talaga ako. Hindi ko lang masabi sa iyo kung paano ko martilyuhin ang mga kamay niyan. I cannot just portray, hindi ako nagyayabang, pero magtanong ka na lang ng pulis ka man. Minamartilyo ko talaga yung... Thank you, Mr. President. Would I be correct as my last question? Kayo po yung naniniwala na sa Machiavellian principle that the end justify the means? Unfortunately, sir, rightly or wrongly, I believe in that Machiavellian principle. Marami pong salamat, Mr. President. There's no other way to deal with crime except to instill fear. Pag hindi ka nare-respeto ng crime, walang mangyayari sa iyo. Marami pong salamat, Mr. President. Laruin ka.